yo no quiero entrar este problema. No. Porque solo yo quiero, yo venir aquí para ayudar nada más. Pero para entrar de problema no está bien. So ayun po mga amigo, pauwi na kami at umiyak si Chamame. Umiyak si Chamame at ang ending, lumuhod pala si Chamame sa kanyang nanay. Umiyak si Chamame. Ha? Magandang araw po sa inyo mga amigo, kumusta po ang bawat isa? So, ngayong araw po mga amigo ay ngayong araw po ay malalaman na po yung ngayon daw po mag-aayos sila Chamame at saka si nanay niya. Wala pa akong tulog. Pero iniisip ko kasi yung yung mangyayari. So ngayon mag-uusap-usap ang lahat. So tinawagan ako ni Chamame at sabi tsaka yung official, yung government official dito, pumunta daw ako. Pero kung si Chamame lang, hindi ako pupunta. Kaso pinapupunta ako ng delegada. So ayan po. Galing kaming Manila. Ayan, nagtitinda si Samid dito. Oh. Dating tindahan ni Elvis. Okay, vamos. So wala akong idea kung ano yung nangyayari ngayon doon. Ang sabi daw pumunta lang ako. So medyo nakakakaba. Nakakakaba lang. Kasi sana ito na yung huli na matapos na lahat yung problema. So ayun pa mga amigo. Malalaman. So nandito raw yung nanay ni Chamame. At saka yung mga nasa mataasang posisyon. Hindi ko lang alam kung sino nandito. Pero lahat po ng pamilya ni Chamame ay nandito raw. Tinawagan ko, ang sabi niya, mag-wait lang daw ako kung pupunta ako. Sabi ko, Chamame, hindi ako pupunta dyan. Kung hindi ako pinapatawag ng delegada. Pero pag pinatawag ako, pupunta ako. Ayan. So sana matapos ang lahat. Ngayon ko lang nakitang bukas yung bahay ng nanay ni Chamame. Hindi ko alam kung nasan sila. Pero andito si Joanna para samahan ako. No sé. So, ito. Ame, ¿dónde está? Ahí? Ano daw si Chamame, wala daw sa bahay. Diba na, vamos. So, siyempre, andito ang mga marites ng ikuko. Oh, mga marites ng ikuko. Buenas tardes. Corre. So, andito na po sila. Hindi ko alam kung makaka-video ako. Ayan, yung time na yan ay diyan nagsasalita yung nanay ni Chamame. At ina-explain niya lahat.
So kinakabahan ako nung time na yan kasi sobrang tapang ng nanay ni Chamame. So bago pala nangyari yan, lumuhod pala si Chamame at nang hingi ng tawad. At bago nangyari yung time na yan, ay pinatawag ako ng hepe. So ayoko talagang pumunta dyan hanggat hindi ako pinapatawag ng hepe. Pero nandyan din, may pari dyan, merong hepe, lahat ng matataas na posisyon ay nandyan sa meeting na yan. At buong pamilya ni Chamame, mga kamag-anak, nanay ni Chamame, yung buong ay nagpuntahan dyan. So wala akong idea kasi kinakabahan ako eh. Baka mamaya madamay ako. Pero sabi ni Chamame nung tumawag sa akin, huwag kang matakot, nandito yung nasa government. So nag-explain yan, yung time na nag-explain yung nanay ni Chamame. Ang sabing ganun ay kung gusto niyo na magkaayos kami ni Chamame, anong anak ko, kailangan ng media. Kailangan malaman ng mga taga-buo ng buong Equatorial Guinea na mali yung ginawa ni Chamame. So sabi ni Chamame gagawin niya ang lahat para magkaayos sila nung time na yan. Pero yung pare o yung kura nila, ang sabing ganun ay huwag papasukin yung media. Nung time na yan, meron palang media. So, ang tagal ng uusap, ang tagal nag-explain yung nanay ni Chamame. Tahimik lang si Chamame dyan. Pero nagagalit na yung opisyal. Nagagalit na at pinagsasabihan yung nanay ni Chamame. Ang sabi ng opisyal at saka ng pare, bakit ganyan ang puso mo, napakatigas. Araw-araw kang nagsisimba, araw-araw kang sa simbahan, pero bakit ganyan ang puso mo? Sabi ganoon, sinabi pa na devil daw, ganoon, satanas daw. Pero wala pa rin sa nanay ni Chamame. Ang sabi niya, gusto niyo pumunta kayo dito para magka-ayos-ayos, pero hindi handa ang puso ko, sabi ng nanay ni Chamame. So yung time na yan, alam ko magkakasundo na nung nagkaharap-harap na kasi buong pamilya andyan tapos merong namamagitan, pero ang bait-bait ng hepe, napakabait ng yung namamagitan sa nanay ni Chamame. Hindi ko na kasi alam kung ano yung pinag-uusapan nila dahil iba yung Spanish nila at saka may nagsasalita sila ng salita nilang Kombe. So yung time na yan, talagang galit na galit at wala naman akong magawa at lumapit pa ako dyan. Antayin nyo yung time na tinawag ako ng hepe ng mga kababaihan at para magsalita ako. So walang mangyayari. Sabing gano'n ng hepe dyan ay hindi maaayos ng problema na to. Kung ayaw ayusin yung problema na to nung time na yan, ay hayaan na lang si Chamame at saka yung nanay niya. Pero grabe yung iyak daw ni Chamame dyan. Makikita mo kasi yung namumugto yung mga mata ni Chamame. Kasi ginawa na yung lahat para patawarin siya ng kanyang nanay. Pero hindi. So imagine, nagluluhod pala si Chamame dyan. At ang sabing ganun yakapin daw ng nanay si Chamame. Pero sabi ng boss ay wala. Kung ayaw mo, wala kami magagawa. Sobrang tigas ang puso ng nanay ni Chamame. Pero nung bago ako pumunta dyan, iniisip ko na magiging okay na lahat. Kasi nung tinawagan ko si Chamame, ang sabi niya ay tapos na, magiging okay na lahat. Kasi hingi na ako ng tawad sa nanay ko. At baka yun lang ang inaantay niya. So, ako naman, nag-aantay lang ako ng tawag ni Chamame. And then late niya na akong tinawagan. Ang sabi niya, ayaw daw niya ako kasi mag-antay. Sabi ko, kinonfirm ko kung ako pinapupunta ng hepe. Oo daw, pinapupunta daw ako. Pero yun nga, sabi sa akin ni mami ko, huwag daw akong pupunta doon kasi problema yun ang pamilya ni Chamame. Pero sabi nga ganun, kasi nga ang alam ng nanay ni Chamame, asawa ko siya at anak ko sila misma. Kumbaga ako yung kasi tumutulong ko kila Chamame. Yun ang pagkakaalam ng nanay niya. Kaya parang pamilya ako ni Chamame. So nung time na yan, andyan lahat, sila Mireille, sila Barbie, sila Mamanin lang hindi ko nakita. Pero buong Ukumba, nandiyan lahat, pati mga bata, mga kabataan,
At si Sandra hindi pupunta kasi nag-message siya sa akin. Sabi niya hindi siya pupunta dahil hindi naman doon nakikinig yung lola ni Chamet. Hindi daw matatapos yung problema na yan. So kahit sino ang mamagitan, walang mangyayaring pagbabate o pagkakaayos. So sabi nga ni Chamame, kung baka hinihiling lang gusto lang ng nanay niya lumuhod siya o humingi ng tawad. At ang gusto lang naman ni Chamame, luminis yung kanyang puso na masabi niya na humihingi siya ng tawad sa kanyang nanay. So yun lang ang gusto niya, yung mailabas niya yung galit niya o inis niya o yung kasi si Chamame iba yung ugali niya. Gusto niya talaga maging okay ang lahat. At wala siyang problema. Yun lang ang inaantay niya. Wala siyang problema bago maging okay ang lahat ng pamilya niya bago siya umalis sa Equatorial Guinea. Hindi ko alam yung mga nangyayari ng time na yan. Hindi ko naiintindihan. Kaya binoise over ko lang. So tinanong ko kay Chamame yung time na yan. Ano yung mga nangyari. Tapos hanggang sa mga bata nandiyan, sila misma, yan, sila Sophie. Iniisip ko nga dapat itong meeting na ito ay para sa matatanda lang, pero kasama yung mga bata. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Basta buong angka nila Chamame ay nandyan. Ang hindi ko lang talaga nakita ay si Papa Bonggi, late ko lang nakita. Nagulat lang ako kasi ang mangyayari kasi dyan sa oras na yan ay may media. Kung saan ay meron naka-video at ipapalabas ito kinagabihan sa araw din na yun para malaman na magkakaayos yung pamilya ni Chamame o yung nanay at saka yung anak na nanay ni Chamame at saka siya. Pero hindi, iba ang nangyari. Iba yung gusto ng nanay ni Chamame. At ang sabi nga niya ay wala daw siyang problema sa akin. Ang problema daw ay nakit Chamame at sa kanya. So, iba, nakikinig lang si Chamame at saka kami dyan. Tanang saltay na ni Chamame at inungkat lahat ng mga pangyayari sa buhay niya, Chamame, bakit sila nagkaganon. So, ayan, after nyan, tinawag na ako ng hepe. At papunta ako dyan at mayroon siyang tatanong sa akin. Ayan. Buenas tardes. Buenas tardes, ponte. Si quieres, ahí donde tú quieras. Anteayer yo te prometí que vamos a intentar arreglar este asunto, ¿entiendes, no? Sí. Si tú quieres a tu mujer, sigue con ella. ¿Entiendes, no? Sigue con ella, no le pongas condición que su madre, que no sé cuánto. Porque si ella no está bien con su hija, tampoco va a estar bien contigo. ¿Qué vamos a hacer? Seguir como estáis. Vive con tu mujer y olvídate de tu suegra. Porque si tú... dime. Jefe, ¿no? Yo hablo la verdad. Esto problema con Mame y con su mamá. Aparte de esto, yo no tengo problema con esta familia. Por eso, esto problema terminar con ella y ella. Yo no puedo hablar, quiero esto, porque esto problema de familia de Chamame y ella. Yo no quiero entrar este problema, porque solo yo quiero yo venir aquí para ayudar nada más. Pero para entrar de problema no está bien, porque esto, yo tengo familia también, tiene problema. Esto otra familia yo no puedo entrar. Cuando toda decisión para este problema para ella y para ella. Pero yo no puedo entrar. Yo venir aquí para soportar. Todo gente aquí tiene otras cosas quiere. Ella tiene cosas. Su costumbre diferente. Pero yo venir aquí para soportar, para arreglar esto. Porque yo tengo madre también. Mucho tiempo yo no hablar con mi madre. Porque una razón. Pero madre es madre, ¿no? Mame, cuando tiene problema con su mamá,
habla perdón, aceptar así. Porque nosotros aquí, no va a vivir 100 años, 50 años. Posible mañana yo morir. Pero cuando yo morir, ¿cómo va? ¿Cómo va mi familia? Yo no hablar con mi madre. Por eso más mejor aceptar todo, porque yo, Mamá Marta, antes yo hablando contigo para hablar con ella. Yo no tengo problema contigo, porque mamé, tú, de madre de ella. Cada día yo hablando con ella, solo así. Pero yo no puedo entrar en este problema, así. Solo yo quiero saber esto. Todo el mundo que está aquí. Muchas gracias por participar en este acto. Ay, muchísimas gracias. Cuando ella disponerá que mi hija me venga a pedir perdón. Ya irás. Si estás también preparada, bien. Si no, también. El día que va a decir que está dispuesta, ven a pedir, yo vengo. Siempre estoy. Si lleváis 3 años así, Sí, esto es mucho tiempo. Pero tú hablar tu perdón. ella ha hablado, se ha puesto de rodillas, estaba de rodillas. Le hemos dicho, agarra a tu hija, levántala, abraza, dice, no quiere. No quiere. Sí. Su parte termina. Por eso, su conciencia la limpiaron. Sí, limpiando. Estaba limpiado. El sacerdote estaba aquí. Solo de... So ayun po mga amigo, pauwi na kami at umiyak si Chamame. Umiyak si Chamame at ang ending, lumuhod pala si Chamame sa kanyang nanay. Sa lahat ng kanyang pamilya. Umiyak si Chamame. Ha? Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,